Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos may session sa katagal bakabayan, akala mga paninira ang totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bakabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 77 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 73 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 71 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 47 na mga comments, and Lynn Gonzalez, meron siyang 36 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Maria Hermenegilda Panso, Elizar Tony Hinobi, Barbara Butler, Katita Dar, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bivar. I-greet natin mga kababayan ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maria Cristina Manimbao, Flaviana Abela, Joseph Magalyon, Emmy Mapalad, Esing Mariano, nandiyan rin po si Nonoy Florenhes, Pamandawi City of Cebu, Hachu Bong Ru, Rin Valdez, Lynn Gonzalez, Jovi Montero, nandiyan rin po si Mary Luna Yurag, May de la Cruz, isyatat natin si Fast Track G, ating pong haters, nandiyan rin po si Flor Figumapak, Erlinda Balarasa, nandiyan rin po si Old Travelers or Mekari from Cavite. Okay, so makahabaan ko, siya nga pala, kahapon nga pala is a very sad day makabayan sa mga Pilipino na mahilig po mag-videoke. Bakit Sir Ivan? Actually, kahapon makabayan, nung gumising ako, so una kong tinignan po sa aking cellphone, yung mga messages doon po sa Facebook ho natin. So unang bumungad kay Sir Ivan, ang sabi po nating viewers makabayan, sabi niya, Sir Ivan, nalungkot ako. Bakit naman? Sabi ko, bakit naman ma'am? Kasi nga, si Mercy Sunot, namatay makabayan. So pumanaw po. Yung pong bukalista po ng Aegis na banda. Diba? Kilala naman natin yung Aegis na banda. At sino bang taong hindi po nakakilala sa Aegis na banda? Which is ang pinakasikat nila mga kabayan na kanta, di ba? Yung tumatak talaga sa atin na kanta nila, yung pong Luha. Yun o yung akala ko ikaw ay akin. Tsaka parang naging meme si mga kabayan. Di ba? Ang ganda ng kanta yan eh. Tsaka yun pong ating yun pong unang kanta nila na tumatak po sa atin. At tsaka yun po yung kanta nila, yung unang pinakasikat mga kabayan. Yung kanta po yung Luha. At tsaka alam nyo ba, sa konting kaalaman lang po, kasi nga makakabayan ko, di ba merong debate niyan tungkol po sa Luha na kanta which is kinanta po ng Aegis makakabayan. Kasi nga hindi po nakakalam, di ba yung una or ang pinaka-original po, ang original po na kumanta niya makakabayan, yung pong si Myrna Abinuha Hamasaki. Nalaban natin yan, yung Sakada Band makabayan, yung Sakada Band. So siyempre sa mga may edad dito, yung mga 80s or 70s or 80s, kasi yung kanta po na Luha,
doon po yan unang sumikat makabayan. Ang kumanta niyan yung Sakada Band, which is ang kailan pong bukalista, yung nagngalan po na Myrna Abinoha Hamasaki. So nga makabayan ko, dahil po hindi ganun, kasikat po yung kanta na yan, saka ilan na po na tao mga Pilipino nakalam po ng kantang Luha na kung sino yung unang kumanta makabayan, noong time po na kinanta yan ng Aegis, doon na po yan sumikat. Kasi nga alam ho natin, 'di ba, yung yung boses talaga po ni Mercy Sunot makabayan. Mercy Sunot nga pala, sorry. Napaka-powerful talaga eh. Merong powerful voice ito pong si Mercy Sunot na ang kanyang style po sa pagkanta makabayan, yung gasgasan talaga po ng lalamunan. Gasgasan ng lalamunan, saka kahit po yung mga kababayan natin diyan po sa magbidyoke, na kahit na papiyok-piyok na yung piyok-piyok na yung boses, pero kapag meron pong beer or San Miguel Beer o Red Horse makabayan, walang problema yan. Kakantahan pa rin po yung kanta ng mga Aegis na kahit na pumipiyok-piyok na makabayan. So yan po ang ate pong konting kaalaman tungkol po sa kanta po ng Luha Makabayan. So hanggang yan po yung revive po ng Aegis. So bakit yan po na-transfer po sa Aegis Makabayan? Kasi ang sumulat po ng kantang Luha Makabayan, which is kinanta po ng Sakada Band, siya, kapatid kasi siya ng gitarista po ng Aegis. So konting kalaman lang po. So yung sumulat po ng kantang Luha, ang kapatid niyan, gitarista po ng Aegis. Kaya na-transfer po at saka na-revive po ng Aegis na banda ang kanta pong Luha Makabayan. So again, balik po tayo doon po sa message po ng ating viewer. Sabi niya na nalungkot daw siya kasi nga ang banda pong Aegis, idol nila. At saka idol po ng kanyang mama na every time po mayroong party or mga kunting kasiyahan makabayan, kinakanta niya daw lagi yung mga kanta po ng Aegis. Actually, hindi lang po idol nila. Idol ho nating lahat. Idol po lahat ng mga Pilipinong nakalam po or nakakilala po ng bandang Aegis. Pati rin po si Ivan, nalungkot po ako. Kasi nga, siyempre, si Mercy Sunot Makabayan ay iconic na ho yan. Siya po yung vocalista, lead vocalist po ng Aegis at saka yung bandang Aegis, talagang music icon po sila. 'Di ba? Talagang pride po sila, pride of the Philippines, dito po sa industry po, sa music industry po ng Pilipinas. Talagang iconic po yung bandang Aegis. So pati rin po si Ivan, nalungkot rin po. Okay? So ipakita rin po natin konting tribute po kay Mercy Sunot Makabayan. For more details, let's watch this. Hello mga higala. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero bigla nahirapan ako huminga. So, dinala ako sa ICU. Akala ko ikaw ay happy. Totoo sa aking panig. Malungkot na balita ang gumulantang sa industriya ng original Filipino music o OPM matapos pumanaw si Mercy Sunot, ang pangunahing bokalista ng iconic na bandang Aegis nito lamang November 18, 2024 sa edad na 48. Ang malungkot na balitang ito ay kinumpirma sa official Facebook page ng kanilang bandang Aegis. It is with heavy hearts that we share the news of the passing of Mercy, one of the beloved vocalists of Aegis band. She bravely fought her battle with cancer but has now found peace and rest. Let us come together to celebrate the incredible life she lived and the legacy she leaves behind. Mercy, thank you for the music, the love, and the memories. You will be deeply missed. Si Mercy kasama ang kanyang mga kapatid na sina Juliet at Ken ay nakilala dahil sa kanilang makapangyarihang pagbirit ng kanilang mga kanta. Ilan sa pinasikat nilang awitin ay Luha, Basang-basa sa ulan, Halik at Sinta na naging bahagi ng buhay at kwento ng maraming Pilipino. Ang banda ay itinatag noong 1995 at simula noon, si Mercy ang naging mukha at boses ng kanilang tagumpay. Sa personal na buhay, si Mercy ay lumaki sa Cebu, kung saan nahubog ang kanyang talento sa pagkanta sa simbahan at mga lokal na kompetisyon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili siyang mapagpakumbaba at malapit sa kanyang pamilya. Nitong November 16 lang, sa kanyang TikTok account ay ibinahagi ni Mercy ang laban sa isang malubhang karamdaman. Ayon sa kanya, bigla siyang nahirapang huminga dahilan upang siya'y dalhin sa ICU. Natuklasan ng mga doktor na may tubig at inflammation sa kanyang baga.
Sa kabila ng matinding gamutan at panalangin, hindi kinaya ng kanyang katawan ang laban. Nag-iwan si Mercy ng malalim na lungkot hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa mga tagahanga at kasamahan sa industriya. Ang kanyang tinig ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng OPM, isang alaala ng lakas at tagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Paalam at maraming salamat, Mercy Sunot. Pag-pray niyo ako, guys, please. Pag-pray niyo ako na natatapos ito pagsubok na to. Akala ko ikaw sa aking panig. So, yun po mga kabayan, ang nakakalungkot po na balita, no? So, kay Mercy Sunot, rest in power, Mercy. Okay? So, her music will live forever. So, ayun mga kabayan ko, saka, siya nga pala, taga Cebu nga pala yan si Mercy mga kabayan. So, lahat po ng mga Cebuano sa Cebu City, sila po'y nalungkot ngayon sa napakalungkot po na balita mga kabayan. So, anyways, tuloy tayo. Bakbaka na. Kasi nga, may nakita kong balita mga kabayan, alam mo natin, 'di ba? Meron pong banat, ito pong si Sal Panelo, si Attorney Sal Panelo, abogado po ni Digong Makabayan. 'Di ba binanatan niya ito pong si Kabayan Noli de Castro. Tsaka talagang ang pangit ng kanyang sinabi Makabayan kasi nga tinawag niya na inutil ito pong si Kabayan Noli de Castro kasi nga 'di ba alam ho natin si Kabayan Makabayan siya po'y dating Vice President. Pero siguro hindi po nagustuhan ni Panelo ang mga banat po ni Kabayan kasi alam mo natin si Kabayan Noli de Castro, kilala mo natin po kapag ito ay bumanat mga kabayan. Lalong-lalo na kapag doon po sa mga tao, mga politiko po na incompetent at saka questionable po yung mga ginagawa ng mga kabayan, talaga po yan babanatan. Bamanatan talaga yan ni Kabayan Noli de Castro. Kaya ang banat po ni Sal Panelo, inutil daw, gungong talaga eh. Inutil ba si Noli de Castro? Mas inutil ito pong si Sara Duterte Makabayan. 'Di ba? Mas inutil talaga si Sara eh. Bakit? Kasi nga questionable po ang mga pinaggagastuhan ng kanilang budget makabayan, especially sa kanilang pong confidential funds. Pero ayaw niyang sasagutin makabayan, ayaw niyang sumagot, kundi siya po ay umiiwas. At saka alam po natin, kasi nga how many days ago makabayan, 'di ba sabi niya na even though meron siyang na-receive po or ni-receive niya yung invitation po ng hearing sa deliberation budget po ng kanyang office which is yung OBP plus yung DepEd Makabayan this coming 21 yata yon if I'm not mistaken or 20 or 21 na next hearing po sa kanyang budget na sabi niya hindi daw siya aatin Makabayan. Kasi daw nung time daw na siya po umaten doon po sa hearing, wala daw ginawa sa kanya Makabayan, nakaupo na daw siya. Which is siya po ay nagsisinungaling. Maraming beses na hindi po siya dumalo doon sa mga hearing sa kanyang office Makabayan, sa budget po ng kanyang office. 'Di ba? Correct if I'm wrong. Maraming beses ito pong si Sara na inibitahan pero hindi siya dumalo Makabayan. Sinungaling ito pong si Sara Duterte. Katulad po ng kanyang tatay, ito pong si Digong, sinungaling rin po. Okay? So ano yung balita yan, Sir Ivan? Kasi nga, may nakita ako, 'di ba? Hindi kasi alam ng karamihan makabayan, lalo na ito po mga DDS mga gonggong na mga baguhan na bakit daw gin-single out ni Trillanes itong si Digong or bakit hinabol ni Trillanes itong si Digong tungkol po sa bank account makabayan. Bakit daw hinabol? Ang hindi kasi alam ng mga baguhan po ng mga DDS supporter or vlogger, last 2016 pa ho yan na issue ni Trillanes versus Digong. 'Di ba alam natin yung makabayan? At saka nung time na yon, itong si Sal Panelo, siya po yung abogado ni Digong. Ngayon, kasi nga hinamon po ni Trillanes, ito pong si Sal Panelo makabayan ko, na 'di ba gusto niya makita, bulat-latin po yung bangko which is yung BPI ni Digong kasi nga sure na sure ito pong si Trillanes na meron pong pumasok doon na amount 1.7 billion pesos sa bangko po ni Digong Makabayan dyan po sa BPI. Kung maalala ho natin, di ba talaga pong nagkagirian ito pong si Panelo at saka ito pong si Trillanes Makabayan
Saka ang dami ng batuhan Noong time na yon, hinamon po yan ni Trillanes. Hanggang merong ipinakita po ng SPA, Special Power of Attorney, ito pong si Sal Panelo para po ipakita kay Trillanes yung bank account saka yung statement of account ng bangko po ni Digong doon po sa BPI. Pero ano nyo bang nangyari mga kabayan? Ito lang po, ipapatuloy po natin po sa ating balita para maintindihan natin kasi nga dito hinamon ni Trillanes at saka binantaan niya ito pong si Sal Panelo na kanya pong ipapadisbar mga kabayan. Yes, you heard it right. Planong ipapadisbar ni Trillanes ito pong si Sal Panelo kasi siya po ay nagsinungaling mga kabayan. For more details, let's watch this. Gaya yan, pinaliwanag ko na sa inyo ng paulit-ulit. Yung SPA, mabigat nga yun Ang inihingi niya lang yata 2014. Yung SPA, inilalagay sa day 1. Kung ano ang nakalagay sa record, ano ang mga deposit withdrawal, hinihingi ni Mayor Duterte na mag-certify sila ng walang 211 million peso na deposit, whether singly, collectively, or cumulatively. At hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes na sinasabi niya na hindi ko ibibigay. Ang hinihingi niya sa akin kahapon, initially, ang hinihingi niya yung record ng bangko. Duterte. Pero ayon kay Trillanes, nagpapalusot lang ang kampo ni Duterte. Okay, unang-una, sinungaling si itong abogado na yan. Ang hinihingi ko hindi lang 2014, 2006 hanggang 2015 na ang allegation ko 1.7 billion pesos ang pumasok dyan sa branch na yan. Ang ni-request lang niya, yung SPA niya, alam mo, ginagawa pa akong tangan itong abogadong ito Hindi parehas ang SPA at waiver. Just to tell you, Mr. Panelo, ang SPA, it only authorizes you to transact in behalf of your client, in which case si Duterte. Dito na mas nagkainitan ang dalawa. Alam niyo ho, yung sinasabi niya, nakalagay yun doon. Pero sa kanya binigay yung waiver. Sa kanya as a lawyer. Kaya ano sinasabi ko, bibigay mo ba sa akin? Hindi. Doon ako na-report sa kliyente. Nakita niyo yung diferensya. Hindi yung Mr. to whom it may concern na waiver na ito. Bigay sa akin. Hindi, tumahimik ka muna, attorney. You shut up there for a while. Sir? Sinabi niya yan mismo sa akin, specific yung request. Kaya nga hindi ka makapagbigay ng SPA sa media kasi alam mong hihimayin yun Nasilip nga nakita doon alam mo, I was there. Don't lie to me. Ikaw, ay papadisbar kita doon sa kasinungalingan mo na yan. Di ba si Panelo sinungaling mga kabayan? At saka alam nyo bang nangyari dyan? Kasi nga, ang nangyari mga kabayan, tinakot pala ni Panelo ito pong si Trillanes kasi nga desidido talaga si Trillanes na makita po yung statement of account ni Digong mga kabayan or yung bank statement. Kasi nga 'di ba sa bank statement matitrace ho 'yan kung kahit na withdraw na po nila lahat po ng pera doon, pero yung flow po ng pera doon sa pumasok doon sa bangko mga kabayan, nasa sistema na ho 'yan. Hindi na ho 'yan mabubura mga kabayan. Ngayon, kumagat itong si Panelo sa hamon po ni Trillanes na pupunta sila doon sa BPI mga kabayan para ipakita kay Trillanes ang bangko or statement of account ni Digong. Kaya lang, merong ginawa po itong si Panelo mga kabayan. Ano Sir Ivan? Alam niyo ba, nung pupunta na doon itong si Trillanes, nagdala pala ng maraming DDS supporter itong si Panelo para po handa ng batuhin ng mga kamatis ito pong si Trillanes mga kabayan. Grabe ang ginawa ni Trillanes ni Panelo mga kabayan. Kung talaga nandun na pala yung mga DDS. Kasi kung sakaling darating ito pong si Trillanes, babatuhin nila ng mga kamates. Pero pumunta talaga doon itong si Trillanes mga kabayan. Hindi siya nagpatinag, hindi siya natakot po sa mga DDS or kay Panelo, kundi doon siya dumating o doon siya pumasok sa likuran po ng bangko mga kabayan. Hanggang nakapasok sa loob, ito pong si Trillanes. At ang nangyari, biglang umatras itong si Panelo mga kabayan na ipakita ng bank or ng manager ng bangko ng BPI yung statement of account po ni Digong. Kahit nga nahawak na po ng manager mga kabayan, pinigilan ho 'yon. Pinigilan yun ni Panelo kasi alam po ni Panelo totoo ang sinasabi po ni Trillanes. At saka bakit naman maisip
na mga DDS na tungkol doon sa sinabi po ni Digong Makabayan na sponsor daw itong si Trillanes ng Malacanang kaya may gana siyang tumira dito kay Digong. 'Di ba? Hindi ba na inisip na year 2016 pa ho nila yung Griala Makabayan? At saka noon pa man, talaga pong hinahamo na ni Trillanes na i-open ang bangko ni Digong kasi alam po ni Trillanes kasi nga verified po ang kanyang hawak po na dokumento Makabayan. Kaya very confident itong si Trillanes na makita at saka hinamon or hamonin ito pong si Digong na ipakita po ang kanyang bangko. Pero ayaw po ni Digong, ayaw rin po ni Panelo. Sila po yung umatas Makabayan. Dito sinagot po ni Trillanes tungkol dito sa bagong paninira ni Digong na sponsor daw si Trillanes ng Malacanang Makabayan. For more details, let's watch this. Akma ba yan, Senator? Trigger man? Kayo nakapag-trigger kay Duterte? Kaya, gano'n Parang na-decode na kasi natin siya, kaya gano'n. Pasagutin ka kayo doon sa banat din ni Duterte at sinagot to ng Malacanang. Sabi ni Duterte, you are Malacanang sponsored. Unang-una, I categorically deny that. Pero alam mo, Christian, how I wish na I am collaborating with Malacanang on this one para mas mapabilis, no? Yung ICC at lahat ng mga kailangan. Sana nga, no? Para mas mapabilis na mapa-aresto itong si Duterte, no? And besides, alam mo, sabi ko nga, I would be the last person to advise them na filean ito ng crimes against humanity case kasi mahihinto yung ICC because of the complementarity clause. So pagka finailan nila yan, mas tatagal ang mangyari. Tapos may intimidate nila yung kung sino man yung mga investigador, yung judge, di ba? Yung piskal na hawak nito. Kaya yun ang sagot po natin. Pero overall, anong tingin nyo dun sa naging handling ng Quadcom dito kay Duterte? Maganda yung panimula, nag-set sila ng tone at nakita mo si Duterte. It's a very difficult and very uncomfortable moment para sa kanya na alam mo, sana yan na nagsasalita sa entablado for so many hours, mumurahin niya kung sino, nobody would dare stop him. 'Di ba? Maalala niyo nung pandemic, kahit in the middle of the night, magpe-press con siya, he will say all sorts of stupid things, absurd things, parang nanggagago na Pero wala nang pipigil sa kanya, nakikinig lang lahat ng mga kabinete niya. Pero ito, inuupo siya doon, nilalagay sa lugar na tipong hindi ka pwedeng rito magbalasubas dito So that is a big thing kay Duterte. Tinamaan yung ego niya doon. So with that, I give full credit sa sa Quadcom doon sa pagkandak nila at talagang hindi nawala yung order kahit na nagwawala at gumagawa ng eksena si Duterte. Okay. Puntahan natin isa rin sa mga negative na lumabas. Yung umakma siya na hinawakan niya yung microphone tapos parang gusto yata isampal o ibato sa inyo. Ano ba talaga nag-trigger nun? Kasi mas kayo yung yung merong vantage point Kami kasi from the cameras Pero bago yan, Christian, mas malaki yung damage niya yung inambahan niya si Senator Laila. Kasi kahit gano'n niya paikutin yon, talagang bad luck yon. Parang parang hindi siya lalaki noon, di ba? Pagbubukatan niya ang si Senator Laila na whether it's a joke or not, but that's a bad luck. Ngayon yung doon naman sa amin, kasi sinabi niya, siya ay nag-provoke na sinabi niya, sasampalin niya ako in public, kapalit daw ng waiver. Yung bang, ang dami mo namang arte, di ba? Nung inakusahan niya ako ng may foreign bank accounts, ora mismo, without any conditions,
nag-file ako ng waiver, pina-address ko sa AMLAC tsaka sa Bangko Sentral. Any bank, binigyan ko. Open it. Tapos, ganun din. Nagpunta, dinala ko kaagad yung mga media. Sila mismo, dinala ko dun sa Singapore. So, sa sobrang pahiyaan niya na nagsinungaling siya at nahuli siya, umamin siya on national TV. Biruin niyo yun. So, ganun kasinungaling siya. No? Pero, dun sa aking... Sorry, Senator. Gusto ko lang dagdagan. Baka nakalimutan yung banggitan eh. Umamin siya, di ba, on national TV, na inimbento lang niya yung mga bank accounts. Yung parang ginambol niya yung numbers. Tama ba? Oo. Inamin niya na inimbento lang niya. On national TV to. Sinabi niya na gumagawa-gawa siya ng storya against me, no? Pero yung mga supporters niya parang nagkibit-balikat lang na parang okay lang na magsinungaling siya, no? Pero sige lang. Pero ngayon, dito sa issue na ito, ang dami ng kondisyones. Noong una, ang yabang. Sige, I will sign anything. You can check any bank account kahit sa US ko ano man. Ngayon, tinanong siya directly, pwede bang ngayon ka na magpirma kung gagawin namin yung waiver? Ayun na corner na, kailangan magwala para malihis yung atensyon. Di ba? Ngayon, gumawa sa eksena, kapalit nito, sampalin. O di sinabi ko, sige, sampalin mo. Ano ngayon? Napahiya siya. Kinuha niya ngayon bago niya kinuha yung mic, nagpaawat muna. Nung naramdaman niya may aawat, kunyari parang gano'n. Pero yun na nga, kilalang ko na yan si Digong, bluffer yan, alam mo kung kailan. Tsaka madaling ma-reverse psychology. Kaya yan it's a mind game para sa kanya. Pero this is an unusual experience for him kasi normally siya yung nagma-mind games, siya yung ma-manipulate nung pananaw ng mga kababayan natin, siya yung nag-deceive, siya yung nagko-control ng narrative. Ganun siya eh. Pero with this, pag dinadala mo dun sa daling kita sa waiver, ayun. Kung ano nung palusot na, di ba? Conjugal daw 'yon. Ay joint account. Hindi joint account. Joint account ni Sara, pero ito yan, it's an or account, meaning Duterte or Duterte and Sara. So meaning pwede siyang mag-sign ng waiver alone kasi it's an or account. Kumaga, hindi to i-corner natin ito. So you felt na parang you got into the head of Duterte noong time na yan? Well, since nung 2016, talagang nakita nyo, natitrigger siya every time pag inaano ko siya. Kasi alam ko na yung storya niya eh. Kaya he needs to muzzle yung aking boses kasi baka makakonbinsi ako ng mga kababayan. It's just unfortunate na kontrolado niya nun yung propaganda machinery kaya hindi gaanong nakakarating sa mga kababayan natin yung mga statements ko. Pero alam niya na ako ay na-figure out na siya. Yun. So medyo mukhang pinipikon niya rin ba siya nung mga pagkakataon na yan? Especially with that bank account issue. Well, hindi naman sa pinipikon. Pinipresent ko naman na directly siya yung napikon di ba? O nung napikon siya, sabi ko, halika. Sige, sampalin mo ako, parang ganon. Hindi pa rin naman kumagat di ba? Tapos inulit ko ulit yun. Later on during the hearing, sabi ko, sige, pwede kong pasampal, pero pirma ka sa waiver, maunang pirma. Para hindi pwedeng sasampalin ka, tapos teka muna, bukas na. Hindi pwede yun. Diba? Pero ano sabi dun sa huling dare niya? Sige, okay na, sampalin na ako. Wala na. Kasi, ang alibay niya na is
Hindi, I would have to consult my wife kasi joint account yun. Binara ko ulit. Sabi ko, hindi. Ano to? Hindi joint account with the wife, but with Sarah, who is also there. Na kung willing siya, ang drama daw nito ni Sarah ay pumunta daw dun sa mga bangko at sinabi daw, wala, teka muna. Sana nagdala ka ng media para nagpatotoo. Kasi ako nagdala ko eh. Nung nilabas ko yung bank accounts issue na yan, their initial instinct was to deny. Sabi lang, hindi totoo. Hindi totoo. Pero, di nag-deposit nga. Totoo kasi nagbigay ng resibo yung mga bangko. No, so naobliga sila mag-admit. Anong inadmit niya? And we have the video. Sinabi niya, totoo yan, pero it's a little less than 200 million. Aba, may 200 million na hindi declared sa SALN. Tapos sinabi niya dito, hindi totoo na na maraming pera. Kahit inadmit niya na may a little less than 200 million. Tapos sinabi niya, magkita tayo sa BPI Julia Vargas branch that time. Tapos, nung sinabi kong, sige, pupunta ako, ang sinabi niya, yung mga supporters daw niya, batuhin daw ako ng kamatis, kuyugin daw ako. Hoping na matatakot ako, hindi ako tutuloy. At talagang nagpuntahan yung supporters niya. Pumunta ako pa rin. Pumunta kami doon sa side entrance, tapos doon kami sa harap mismo. Doon sa building, tapos lumabas kami. Hinarap ko mismo yung mga supporters niya. Pumasok ako doon sa BPI. At ang pinadala niya si Panelo, hindi siya umaten. Tapos itong Panelo, na isa ring sinungaling, sabi niya sa labas, may waiver daw. Wala siyang waiver. Ang meron doon, special power of attorney, tapos may specific conditions na hinihingi. Kasi ang sabi nung bank manager, kausap namin sabi ko, meron na daw special power of attorney, baka pwedeng ilabas na yung account history, no? Ang sabi nung bank manager, meron akong, pwede kami mag-issue ng statement of account. Sabi niya, 6-month history yon. And we can give it to you right now. Sabi ko, yan, sige. Sabi ni Panelo, teka, hindi yan yung nandito sa kondisyon sa SPA ko. Ayun. Siya pumigil. Pumigil. Pagkatapos, pagharap niya, nung sabi, hindi, sir, ang sabi ng bank manager, kung itong SPA mo with specific conditions, baka a few weeks pa ito. Yun sabi ng bank manager. Sige, antay, kung kailan nyo matapos yun. Ayun na. After nun, lumabas siya, inarap niya yung media. Ito na, pinakita niya. Meron akong waiver, pero yung bangko, hindi sila ready magbigay. So, after elections na raw yun. Pero meron ka bang naalalang nilabas nila? Wala. Kasi nga, doon din lalabas yun. Doon sa binigay ng BPI na talagang malaki yung pera na nandoon. Di ba? Nakikita natin dito na nagsasabi po na totoo itong si Trillanes Makabayan. Kaya nga, very confident siya. Confident siya sa hawak niya mga ebidensya against ito po sa bangko ni Digong Makabayan. Kaya hindi niya inatrasan. So, noong time po ng year 2016, 2017, di ba, hinammer po siya ni Digong na nagplant ng ebidensya ito si Digong na meron daw mga bank account, marami daw mga napasok na pera dito sa bank account po ni Trillanes Makabayan. Di ba? Gumawa ng waiver, ito pong si Trillanes, binigay niya doon sa kampo po ng mga Duterte at saka pumunta sila doon sa Bangko Makabayan na patunayan ni Trillanes na piki ang mga sinasabi ni Digong tungkol sa kanya Makabayan. Puro fake news. Puro po pang-aakusa. Pero dito po sa side kay Digong na inukasahan siya ni Trillanes na mayroong mga milyones or bilyon na po yung pumasok po na pera doon po sa account po ni Digong, ayaw niyang ipakita Makabayan. Bakit kaya? Diba?
Talagang mababalansin natin mga kababayan. Makikita po natin yan kung sino talaga dito po ang nagsabi ng totoo. Pero ang nakakalungkot, marami pa rin pong nauto itong si Digong mga kababayan. Kahit makailang beses na po nagsisinungaling, itong si Digong, marami pa rin pong nagpabudol, marami pa rin pong nagpauto mga kababayan. Diba? Gunggong talaga eh. So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, well, ishare natin. Nandyan po si Dodi Lourdes Paniel. Kasama rin po natin si Bajeline Rirolye, Antonio Payos, Elmer Pinaranda, Abnel Ali Ampaso, Efren Galapati, Cicel Sabacan. Nandyan rin po si Gemma Camarines, Lucrecia Candido. Hi to Abanes Milagros, Treneng Lozano, Daldet Pasamonteng, Jose Lisa Moises, Leonardo San Jose, Devina Dicuaten, and hi to Emergencia Yongko from Anchorage, Alaska. Okay, so after that mga kabayan, di ba nagplano itong si Digong nakakasuhan itong si Trillanes ng libel kasi daw sa mga paninirang puri ni Trillanes doon kay Digong. Ngayon, may nakita tayo po na balita kahapon mga kababayan na pinost po ni Jay Sunsa na ito daw si Representative Congressman Jinx or Jinky Luestro. Di ba yun yung magaling po na attorney doon po sa hearing mga kababayan? Yung si Jinky Luestro na kung saan kakasuhan rin po itong si Jinky at saka mag-file po ng disbarment dito po kay Jinky makabayan kasi nga nagalit itong si Digong doon po kay Jinky. Bakit siya nagalit? Kasi nga makabayan ko, nakita doon sa hearing kasi yung during po sa sagutan ni Jinky at saka ni Digong, which is nalaman po ng taong bayan ang mga anomalyang ginagawa po ni Digong sa kanyang panahon makabayan. Kasi siya po ay na-corner ni Jinky. Di ba nakita natin yan sa hearing makabayan? And after that, tumawag po itong si Digong doon po kay Panelo na aside po nakakasuhan itong si Trillanes, pati po si Congressman Jinky Luistro makabayan, ipapadisbar ni Digong. Kasi nga siya po ay napahiya makabayan. Di ba? Gonggong talaga eh. So ganun kasi yung mga tao na kapag sila po ay makorner makabayan. Di ba? And also pag-usapan natin to. Ibang topic makabayan. Kasi nga nakita ko sa balita kanina na ito pong si Win Gatchalian, sa kanyang pangunguna, gusto niya na i-open po yung tungkol po sa budget ni Sara Duterte sa OBP makabayan. Di ba lately lang, sa last po na deliberation budget, ang na-approve doon na budget ng OBP, 733 million pesos. Budget po ng OBP makabayan. So ngayon, so according sa balita, kasi nga di ba nanawagan si Bongo and also ito pong si Bato de la Rosa na nanawagan siya sa mga kanyang kapwa senador na dapat daw ibalik at saka i-increasean daw ng budget itong OBP kasi kawawa daw makabayan. Marami daw mga tauhan ni Sara Duterte na mawalan daw ng trabaho. 200 daw lahat makabayan. Dahil daw natapesan ng budget ng OBP, 200 daw katao personnel ang mawala dyan sa OBP. Personal ba ng OBP mga kababayan? Or kaya yung 200 katao na yun na mula po sa OBP, yun po ang laging kasama ni Sara Duterte every time siya po ay magmotor-motor mga kababayan. So ang kanya pong mga kasama, yun po ang mawala siguro. Diba? So ngayon, may balita kahapon. According sa balita, Senators discuss increasing OBP budget, sabi yan ni Gatchalian mga kababayan. Okay? So ito na po aking ito na po aking banat dito. Dahil hindi naman natin po hawak ang mga pag-iisip nito mga senador makabayan, so ganito na lang po. Kung sino man ditong papabor or pumabor na increasean po ang budget ng OBP makabayan na mga re-electionist na mga senador, tatandaan natin po yung mga pangalan ng makabayan. Tatandaan natin sila. Kasi on the next election sa 2028, hindi na po dapat natin silang iboto. Kasi nga, pumabor sila or papabor sila na i-increasean ang budget ni Sara Duterte on the coming year, makabayan. Di ba? Sino ba mga re-electionist na yun? Kailangan ba nating ibanggitin makabayan? Alam na ho natin yan. Kapag merong listahan na po na pababor na increasean yung budget po ng OBP on the next year makabayan, ilista natin yan, wag natin silang iboboto sa next po na eleksyon. Okay ba? So ganyan na lang kasi nga kaysa manawagan tayo na wag ituloy, ganyan na lang po. Maganda yan na ban makabayan. Agree ba tayo kasi Ivan? Amen. Anyways, for the makabayan.
Alam ho natin, ito po mga DDS magonggong kasi nga every time po na mayroong bagyo makabayan, every time po na mayroong bagyo saka after po sa response activity po ng ating gobyerno doon po sa mga nasalanta po ng bagyo makabayan, unang-una lang mga banat. Aside po sa mga paayuda na 'di ba mayroong bago silang banat ngayon na saan na yung budget makabayan or yung contingent fund or calamity fund para po sa mga nasalanta po ng bagyo, 'di ba? Lately sinabi po ng PBBM na naubos. Pero pwede natin pong gamitin yung contingent fund makabayan according po ni yung taga DBM si nakalimutan ko name yan basta Marandan ba siya? Basta siya po nagsabi makabayan na pwede pong gagamitin yung contingency fund. Aside pa po doon sa mga unproposed unutilized fund ng local government unit which is existing na budget makabayan dyan po sa mga LGUs na hindi po na nagamit. Pwede po yung gagamitin makabayan. So ngayon, hanggang ngayon, ang banat po ng mga DDS wala na daw ang budget. And also, ang kanila pong budget, ang kanila pong banat makabayan na saan daw yung mga EDCA sites. Bakit daw hindi tumulong makabayan? Di ba yan pong banat nila? Napansin ba natin yan? Bakit daw merong EDCA sites po galing from US pero during daw sa calamity, hindi daw nakakatulong makabayan? Bakit daw hindi tumulong? Dito natin malaman po sa balita na hindi totoo ka lang sinasabi na hindi tumulong yung EDCA sites, kundi tumulong po yung EDCA sites pero wala lang po mga pictures makabayan. Kasi ang EDCA sites, hindi kasi sila katulad po doon sa mga gunggong po ng mga DDS na konting tulong ang mga konting tulong na po ni Sara Duterte makabayan, gusto nila merong kagad po na pictures. Pero ibahan nila, yung EDCA sites, wala silang picture, kusa silang tumulong makabayan. Dito natin po malaman sa sinabi po ni PBM during po sa courtesy call na kasi nga 'di ba bumisita doon ito pong US Defense Secretary si Lloyd Austin III makahabayan. So during po sa kanilang conversation, doon sinabi po ni PBM tumulong po yung EDCA sites. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-49 na Philippine National Prayer Breakfast sa Malacanang ngayong araw. Leadership without faith is a ship without a compass. It will sail, but it will drift. True leadership, the kind that transforms people's lives for the better, is guided by wisdom and is rooted in faith and in God. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lideres sa bansa na mamuno ng may pananampalataya. Yan ang naging panawagan ng punong ehekutibo sa ika-49 na Philippine National Prayer Breakfast. Isang pagtitipon kasamang mga opisyal ng gobyerno at iba't ibang business at religious sector. Layo nitong hilingin ang gabay ng Diyos para tulungan ang mga lider sa bansa na mamuno ng may lakas, integridad at pagmamahal sa bayan. Sabi ni Pangulong Marcos, napapanahon ito sa harap ng mga hamong pinagdaraanan ng bansa matapos manalasa ang 6 na magkakasunod na bagyo. Considering the challenges that our fellow Filipinos have been facing since October 21, when severe tropical storm Christine entered our area, and until today, as Typhoon Pepito crosses our archipelago. Our collective faith and prayer to the Almighty is the most powerful tool that we have to weather these storms and the destruction that they bring. Iginit din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaisa, magkakaiba man anya ang ating paniniwala at kultura. Inalaya ng PNPB ng panalangin si Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang leader ng bansa at hinikayat ang mga Pilipino na magdasal. When I pray, I only do 2 things in my prayers. I thank God for the blessings that we have already received, and I pray that He continues to bless me with wisdom, with compassion, and with the love of our country that will be forever undying. Bukod sa Malacanang, ginawa rin ang panalangin sa higit 100 pang lugar sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok sila sa pagtulong sa mga na-isolate o hindi maabot dahil sa pinsala ng bagyong Pepito.
Siniguro rin ng Pangulo na agad magsisimula ang rehabilitasyon ng mga lugar na napinsala ng bagyo at tuloy-tuloy ang pagpapadala ng tulong hanggang sa kanilang pagbangon. Nagbigay-pugay ang Pangulo sa mga first responder, lokal na pamahalaan at lahat ng nakibahagi para mapigilan ang matinding pinsala ng bagyong Pepito. Paalis na ng bansa ang Super Typhoon Pepito pero hindi hihinto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. We will now carry on with the rescue of those isolated areas and the continuing relief for those who have been displaced and have no means to prepare their own meals and have no water supply. So yung ating relief na ginagawa kagaya ng dati. Rebuilding will also start to continue as well. Bukod sa mga food pack, hygiene kit at materyales sa paggawa ng bahay, nagbibigay din ng pinansyal na tulong at panimulang kabuhayan ang pamahalaan sa mga biktima ng bagyo. Nagpaabot ng pakikiramay ang punong ehekutibo sa mga naulilang pamilya ng mga nasalanta ng bagyo. I'm sorry and saddened to report that meron tayong casualty na isa sa Cam Norte. And you know my feelings about that is that one casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. Sa kabila nito, binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang walang tigil na serbisyo ng mga first responder, lokal na pamahalaan at lahat ng nakibahagi sa paghahanda at pagtulong sa mga biktima ng sunod-sunod na bagyo. I still would like to congratulate, kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have they continue to do and work with as hard as they can. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa kanila. Taos-puso ring pinasalamatan ng Presidente ang mga taong nakiisa sa pamahalaan para mapigilan ang matinding pinsala ng bagyong Pepito. Kasabay nito ang panawagan ng Pangulo sa ating mga kababayan na tulungan ang mga Pilipino na naapektuhan ng bagyo ngayong Pasko. Sana naman, pagkadating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang ating mga kababayan kahit papaano na sinasalanta at kahit papaano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahaginan natin sa kanila. At kawawa naman at sila'y naghihirap. Inasang aabot sa 150,000 beneficiaries ang mabibigyan ng iba't ibang tulong mula sa gobyerno sa ikinasang Tabang Bicol Tindog Oragon Relief Caravan ng Kamara, katuwang ang DSWD at Malacanang. Sa ngayon, ibinabiyahe na patungong Bicol ang naturang mga ayuda. Mula sa batasang pambansa, biyahing Bicol na ang nasa 24 na truck ng relief goods para sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo sa rehiyon. Bahagi ito ng ikinasang Tabang Bicol Tindog Oragon Relief Caravan ng Kamara, katuwang ang DSWD at Malacanang. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagtugon ang inisyatibong ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga biktima ng bagyo sa Bicol Region at iba pang panig ng bansa. Sabi ng liderato ng Kamara, inaasahang nasa 150,000 beneficiaries ang makikinabang sa relief efforts na ito na sasamahan pa ng paghahatid ng nasa 750 million pesos na halaga ng financial assistance. Hindi lang yan, hindi lang yung mga goods. I believe inaantay lang ng Speaker ang mga report ng mga district representatives natin kung anong kailangan nilang suporta, tulong, magpapalabas muli ng pondo si House Speaker. Sa darating na November 21, maglulunsad din ang pamahalaan ng mini bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Bicol Region. Ang ACT-CIS Party List maghahatid din daw ng tulong sa iba pang probinsya tulad ng Aurora na napuruhan din nitong humagupit ang Super Typhoon Pepito. Muling bumisita sa bansa si U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III ilang araw bago magpalit ng administrasyon ang Amerika. Ilang araw bago magpalit ng administrasyon ng Estados Unidos, muling bumisita sa bansa si U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III. Sa kanyang courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.,
Pinagtibay ng dalawang lider ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa opisyal ng Amerika, napapanahon ito sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng Pilipinas matapos ang pananalasa ng magkakasunod na bagyo. Nag-abot ng dasal at pakikiramay ang Estados Unidos sa mga napinsala at binawian ng buhay dahil sa pagtama ng magkakasunod na kalamidad. Kasabay nito, nangako ang Amerika kay Pangulong Marcos na magbibigay dagdag puwersa at $1,000,000 na tulong sa mga biktima ng bagyo. Mr. President, I've authorized U.S. troops to help Philippine forces provide life-saving aid to the Filipino people. And the U.S. has also secured another $1 million in urgent humanitarian aid, and that will enhance the work of USAID and the World Food Program. Pinasalamatan ng punong ehekutibo ang pagbisita ng mahalagang opisyal ng Amerika. Kasabay nito, ang pagkilala ni Pangulong Marcos sa mga Enhanced Defense Cooperation o EDCA sites na nakatulong sa mabilis na pagresponde ng pamahalaan sa sakuna. Nagbigay daan aniya ito para mapasok ang mga nasa pinakaliblib o malalayong lugar. They serve the staging areas actually for way before when we know that the storm is coming. We preposition as many assets, material as we can, as close as possible, so as not to damage the actual resources that we have. And the EDCA sites become the staging area because right after the storm, many areas can only be reached by helicopter. Nilagdaan din kanina ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. Sa ilalim ng makasaysayang kasunduan, paigtingin, palalawakin at palalakasin pa ang intel sharing o ang pagbabahagi ng mga nakakalap na intelligence information ng Pilipinas at US military. Makatutulong ito para mapaigting ang kooperasyon ng dalawang bansa laban sa anumang posibleng banta sa seguridad. Hindi naman inuobliga ang Pilipinas na ibigay sa Amerika ang lahat ng impormasyong hawak nito. Pero dahil sa kasunduan, may mas mabilis ng mekanismo para sa intel sharing. Nakapaloob din sa kasunduan na madali nang maibabahagi ng Amerika sa Pilipinas ang kanilang classified technology. Dahil dito, mas mapapabilis na rin ang proseso ng pagbili ng Pilipinas ng mga modernong military equipment mula sa Estados Unidos. Walang expiration ang kasunduan pero maaari naman daw itong amyendahan o suspindihin. Pinangunahan din ni Austin at DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang groundbreaking ceremony ng Combined Coordination Center o CCC. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, malaking bagay ito para mapalakas pa ang kakayahan ng dalawang bansa na magkatuwang na tumugon sa anumang sitwasyon. Sa gitna yan ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng rehiyon. President Marcos has repeated it several times that the United States presence in the Indo-Pacific region is essential for maintaining peace and stability in this region. He has said it, no ifs nor buts. And bilaterally, we have been allies for a very long time. We continue to engage in valuable partnerships with like-minded nations. O, diba? Botata, makabayan. Sino napahiya dito? Di ba mga DDS? Sabi niya walang kwenta daw ang EDCA sites, hindi na tumulong makabayan. Tumulong ang EDCA sites at malaking tulong po yung EDCA sites makabayan. And also during po dito sa pagbisita po ng US Secretary of Defense makabayan ni Lloyd Austin, kasi nga para po mapagtibay po yung ugnayan ng Pilipinas at saka ng US, di ba ang pananakot ngayon ng mga DDS na dahil po napapalit na po yung administrasyon po doon sa US, dahil nga uupo na po bilang presidente si Trump makabayan. Mag-iiba daw yung pananaw dito at saka yung relasyon po dito ng US at saka yung Pilipinas makabayan maapektuhan daw. Sabi lang, maapektuhan daw. Hindi yan maapektuhan. At yan po'y sinabi po ni Austin makabayan. Hindi po maapektuhan kasi nga noon pa man allied na po ng US, allied na po ng Pilipinas ang US. At saka noon pa man, talagang napakainit po ng relasyon ng Pilipinas at ng US makabayan. At yan po'y taliwas po sa mga sinasabi ng mga DDS na maapektuhan daw ang relasyon ng Pilipinas at saka ng US kapag upo na po itong si Trump makabayan dahil daw si Trump kaibigan ni Digong makabayan. Kaibigan ba ni Digong si Trump or kaibigan ba ni Trump si Digong?
Hindi po. Galit na galit po si Trump dito kay Digong mga kababayan kasi maraming beses po sinupalpal lagi ni Digong ito pong si Trump na siya po time po niya na siya po ay presidente mga kababayan. Diba? Pananakot lang ng DDS. Hindi yan totoo mga kababayan. Mapapahaya lang ang mga DDS. Anyways, before na mag-jump po sa next topic mga kababayan, isarma natin, nandyan po si Jess Tobtob from Calaba, Laguna. Hi to Josephine Gallego. Hi to Marilo Bidnare. Josephine Salas. Hi to Sports Shinobi from South Korea. Isatan natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine of Mandawi City of Cebu. Greetings come from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Evelyn Garcia, Norman Ganancial. Nandiyan rin po si Ashen, Lazy Vlogger or si Mesju ng Dubai. Nandiyan rin po si Mela Sotilo from Hong Kong. Shirley Fernandez, One Squad Forever. Nandiyan po si John Wick, Margox Lorna Martinez from Hong Kong, and hi to Angelita Holsanger. Marami para tayo mga viewers dyan sa Hong Kong kabayan. So hopefully po makabisita po sa Hong Kong si Ivan. Hopefully soon. So anyways, dito po sa Baguio issue mga kabayan, kasi meron pong post kahapon, ito pong si Princess Maui or si Julius Milanyo mga kabayan. Abay, gunggong talaga parang hindi Pilipino mga kabayan, para talaga pong hindi makabayan o talagang hindi makabayan mga kabayan. Kasi nga inuuto lang po niya ang kanyang mga followers. Tinatakot niya ang kanyang mga followers, sinisiraan niya si PBBM. Ang kanyang sinabi mga kabayan, lagot na. Hindi handa si Kuting Jr. sa Super Typhoon Pipito. Ang nasabi na lang niya ay, we are in a bad shape. Brace yourselves, Filipinos. Kanyang sinabi mga kabayan sa kanyang quotation na, we are in a bad shape, brace yourselves, Filipinos. Hinanap ko yan Hindi ko yan nakita mga kabayan. Kahit saan magpunta-punta po na mga interview kay PBBM si Ivan, wala akong nakita o narinig doon na sinabi po ni PBBM na we are in a bad shape, brace yourselves Filipinos. Ang ibig sabihin siya po ay nagsisinungaling mga kababayan. Gusto lang po niyang sisiraan si PBBM. At saka hinamon siya ng kanyang mga followers na nasaan daw yung video. Marami nag-comment doon, please give the link daw sa video sa interview daw ni Bangag. Kasi gusto lang i-bash mga kababayan. Pero hindi po nakapagbigay ng link ito pong si Julius Milanyo. Bakit? Kasi siya po ay nagsisinungaling. At buti nila mga kababayan kasi nga merong nagsabi dito na alam nyo itong mga viewers na ganito, kahit doon po sila sa kabilang kampo mga kababayan, at least yung ganyan, marunong silang gumamit po ng critical thinking or marunong po mag-isip. Bakit? Sinupalpal niya ito pong si Princess Maui or si Julius Milanyo mga kababayan. Kasi ang sabi niya, kasi nga according or aside pa po sa mga sinasabi po ng kanyang mga followers, sabi dito ni Nelly Jose, nasaan siya now? Hinanap nila si PBM. So sabi ito po ni Sharem, as expected from the very incompetent leader daw. Sabi po dito ni Nettie, kailan siya magiging super leader? Nasasapawan siya ng mga bagyo. At buti na lang meron po nag-comment, ito pong si Bagkal Emma, hindi naman kasi siya Diyos para kontrolin ang lahat. May limitasyon ang kanyang kakayahan kahit pa sino pa siya. Brace yourselves Filipinos, malaking pang-encourage na yan sa mga taong mapang-unawa. O di ba hindi siya nakasagot ng mga kabayan? Kasi nga tama naman po sinabi po ng kanyang follower na si Bagkal Emma. Hindi po Diyos si PBBM na kaya niyang kurulin po ang kalamidad mga kabayan. Hindi po. At kapag meron pong mga napakalakas talaga po na bagyo, super typhoon na papasok po sa Pilipinas, siyempre ang pwedeng gawin na po ni PBBM, siyempre contingency plan. At saka bigyan na po magbibigay siya po ito ng announcement, magbibigay siya ito ng mandato sa mga LGUs na be ready at dapat always ready before pa papasok yung bagyo dyan sa Pilipinas. Yun lang po ang kayang gawin po ng ating presidenteng si PBBM. Kasi nga, ordinary po natin dito, ang bagyo, natural na calamity yan. Hindi yan kaya pong kontrolin na kung sino man aside po sa ating Panginoon na si Jesus Christ mga kabayan. Hindi kaya yan. Si PBBM, tao lang ho yan. Siya po ay presidente. Pero hindi siya makapangyarihan mga kabayan na katulad po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi po. Pero ang gusto kasi dito po ng mga didis na mga gonggong, ng mga influencers mga kabayan na kung saan hindi po gumagamit ng mga kanilang kukote, gusto lang po manira kay PBBM. Gusto lang po manira po sa ating bansa. Gusto lang po hihilahin pababa po ang pamumuno po ni PBBM kasi ang gusto nila
ang palaging best president mga kababayan, yung pong mamamatay tao. O, di ba? Correct if I'm wrong. So anyways, mga kababayan ko, ipakita ko rin po sa inyo kasi nga handa pong magbigay ng 1 million pesos ang ating po mga congressman para po doon sa mga pagbigay po ng information tungkol dito po sa whereabouts o kung sino man yan, si Mary Grace Piatos mga kababayan. Handa po magbigay po ng 1 million pesos ang ating pong congressman. Ngayon, dahil po yan po ay nakita po ng mga DDS, abay bilang iniba po ang pangalan mga kababayan na hindi daw yan Mary Grace Piatos, kundi according sa kanila, Mary Grace Piati daw yan mga kababayan. Ang sabi nila, Mary Grace Piati daw yan. Hindi daw yan Piatos mga kababayan. Babasahin nga natin, yan ba ay Piati sa dulo mga kababayan? Sige nga mga DDS, yan ba ay Piati sa dulo? Ano ba pagkabasa natin yung mga kababayan? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay, ano bang pagkabasa natin yan? Piati ba yan or Piatos? Para sa akin, Piatos mga kababayan. Diba? Klaro naman ito eh. Na-O, tas S yung sa dulo. Piatos o yan. Pero ang pinapalabas ngayon ng mga DDS mga gonggong, Mary Grace Piati na makabayan. Okay? So, sakyan natin po ang kanilang gusto makabayan. Kung yan ay Mary Grace Piatos, ilabas nila kung sino man yang si Mary Grace Piati makabayan. Sige nga, challenge sa mga DDS, ilabas ninyo kung sino yan si Mary Grace Piati. According po sa ating balita mga kababayan, para po meron tayong idea, karagdagan pong idea, tungkol po dito sa magbibigay po ng 1 million pesos ating mga congressman, ito po ang ating balita. For more details, let's watch this. Nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo. Ito, 11 days lang, no? Nakita naman natin ngayon yung pag-iwas ng opisina ng Office of the Vice President, ni Vice President Sara, sa accountability and transparency kung paano nila ginagamit yung pondo. So, paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Si Presidente po ang tatakbo ulit? Ex-President Duterte? Good luck po. God bless. Sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview na hindi siya dadalo rito kahit na nag-serve din personally nung Quadcom, nag-serve din ng committee secretary sa kanya ng invitation sana. Ano pong masasabi niyo? As the Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nakakalungkot nga na hindi pupunta ang ating Vice President dahil marami siyang dapat na ipaliwanag tungkol dun sa mga nangyayari. At syempre kailangan ding umattend yung mga pinatawag ng House. Sa totoo lang, gusto na rin naming matapos yung investigasyon ng Blue Ribbon sa committee na ito para makapag-file na rin kami ng committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating matapos na yung hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at saka sa Quadcom, aming binibigyan na importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin. Lalong-lalo na pati yung mga pumirma ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo na magbibigay kami ng pabuya ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. So kami sa committee ng Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Napakadami na pong imbitasyon lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough na bigay na pong imbitasyon, meron na pong mga orders for the resource person. So, nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job with lahat na po ng klaseng diligence binibigay naman po namin sa respeto. So, it's about time na they attend and they explain ito pong mga
anomalya na nangyayari. Itong sabi nga ni Congressman Jay, isama mo na rin si si Chippy McDonald. Saka sino pa ba yung mga fictitious na tao na mention niya. Siyempre, yung pinakasikat, si Mary Grace Piatos, na patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts na andyan na po na, kumbaga nag-trending na yon. So, but again, the committee is doing its work. Tuloy lang po kami kasi gusto na rin po namin na matapos na rin yung investigasyon at patapos na rin po ang session namin. May mga ilang araw na lang po. In addition, napaka-importante kasi na maipakita natin kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng pondo o pera galing sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito galing po ito ng Commission on Audit, At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So paano mo sasabihin na ito ay mga peke? Ang pondo nagastos ng 11 days, mas mas mabilis pa. Sabi nga natin, kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo, ito, 11 days lang, So, kinakailangan talaga natin, yan yung kahalagahan na malaman natin kung ano yung katotohanan at napaka-importante na yung mga tao mismo na tumanggap ng pondo, pumirma sa acknowledgement receipt, makausap din at umattend ng hearing. At isa na nga dito, si Mary Grace Piatos. Kaya nga nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up ng 1 million para ibigay kung sino man ang may alam ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Sir, your comments lang po doon sa sinabi daw po ni former President Rodrigo Duterte na ito nga po si Trillanes o basing po doon sa sa previous Quadcom hearing na ito si Trillanes talagang Malacanang sponsored yan, hindi gagalaw yan ng ganun, walang pera yan. So, basically sinasabi po ni Duterte na bagong attack dog daw ng Malacanang. Ito si Trillanes, your comments po. Actually, hindi ko naman, first time ko ma-meet si former Senator Trillanes nung hearing po sa Quadcom. And consistent naman po yata yung reputation niya na he has been a fiscalizer ever since. So, I really don't know him that well. Pero syempre, alam naman natin na ika nga may rivalry sila nung dating Pangulo. So, wala. Siguro ito, anong part na ba to? Part 3 na siguro nung rivalry nila. Kasi nga, he's been deep with his own investigation since the Senate pa. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Nakita ko nga rin po yung interview with our executive secretary. Parang hindi na lang po niya pinatulan. But ganyan, that's the way he works. So, I think he's doing it on his own. Gugong talaga si Digong Makaabay, Puro na pa-akusa talaga Di ba? Sponsored daw si Trillanes ng Malacanang. Anong sagot ni E.S. Bersamin? What? Ano daw? Tapos may kasama pang ganun magaban. Ano daw? Anyways, kasama rin po natin si Lisa Dakotanan Candido. Nandiyan rin po si Ging Liwanag McGrady, hi to Nonsky Pasamonte, Wing Salvatierra. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, William Esteban Berdogo, Vida Cardona, isyatat natin si Boboy Elmido Cosin sa Dugyo.
Nandiyan po si Emerald Gemini, Caroline Campos, Gorgunya Angala, Alicia Lic, Catherine D. Mendoza, nandiyan po si Apple Nash, Marilo Bidnarek, Nida Ichhaka, Anjang Aison, Susan Reyes, Shimizu LV, Mins A. Nolpis, nandiyan po si A.I.V. Alfonso, J.V. Carillo Bastismo, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so mga kababayan ko, yan po tayo manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinimulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some